Sa buong kasaysayan, maraming pamilya ang umangat sa hindi masukat na yaman, ngunit kakaunti lamang ang naging kasing kontrobersyal ng mga Vanderbilt. Mula sa simpleng simula, nagtayo sila ng malaking yaman mula sa riles ng tren na mayagpag sa New York at lumikha ng ilan sa pinakamagarbong tahanan sa mundo. Sa ilang henerasyon lang, nagkawatak-watak ang yaman at nawala ang mga mansyon. Bagamat mas napapansin ang mga lalaking Vanderbilt, kasing kahanga-hanga rin ang mga babae nila. Kaya, samahan ninyo ako habang tinutuklasan natin ang mga pinakakontrobersyal na babae ng dinastiya. Noong ika-19 na siglo ang mga Vanderbilt ay nagsimula sa isang steamboat at naging pinakamayamang pamilya sa Amerika sa Gilded Age. Sa puso ng makinang na imperyong ito ay nakatayo ang isang tagong matriarka. Nakita niya ang dinastiya sa tugatog at nasaksihan din ang unti-unting pagbagsak ng yaman at kapangyarihan nito. Ito ang kanyang kwento. Ang babaeng nakilala bilang Alice Claypool Vanderbilt ay ipinanganak bilang Alice Claypool Gwynn noong ika-11 ng Nobyembre 1845 sa Cincinnati, Ohio. Noong panahong yon, ang Cincinnati ay payak pa at nagsisimula ng mading nangungunang lungsod sa Midwest. Ang kanyang ama ay si Abraham Evan Gwynn, isang abogado, at ang kanyang ina na si Rachel ay anak ni Henry Collins Flagg Jr. na isang kilalang politiko at editor ng pahayagan. Si Henry ay nagsilbi pa bilang alkalde ng New Haven, Connecticut mula 1834 hanggang 1839. Si Alice ay mula sa isang iginagalang na pamilyang Amerikano dahil may mga ninuno siyang lumaban sa digmaang revolusyonaryo. Sa kasamaang palad, namatay ang ama ni Alice noong 1855 nang siya ay 9 na taong gulang. Nagsimula ng bagong relasyon ang kanyang ina kay Albert Matthews, isang manunulat at mamamahayag na gumamit ng sagisag panulat na Paul Sigfox. Nagpakasal sila noong 1861 at naging amain ni Alice. Gayunpaman, siniguro nilang makatanggap siya ng masusing pribadong edukasyon na nakatuon sa panitikan, relihiyon, sining at mga asal na inaasahan sa mga kabataang babae sa mataas na lipunan. Pagkatapos ng kasal, lumipat ang pamilya sa lungsod ng New York at malaki ang naging epekto nito sa buhay ni Alice. Sa New York, sumali si Alice sa lipunan noong kalagitnaan ng mga taong 1800 at 60 panahong mabilis na buo ang mga sosyal na elite ng lungsod sa Gilded Age. Naging aktibo siya sa St. Bartholomew's Episcopal Church, isang makapangyarihang kongregasyon sa Park Avenue sa Midtown Manhattan. Habang nagtuturo ng Sunday School, nakilala niya si Cornelius Vanderbilt Ikalawa, tagapagmana ng isa sa pinakamayamang angkan ng negosyo sa Amerika. 2 taon lang ang agwat nila ni Cornelius, pero kilala na siyang magiging tanyag. Mabilis ang kanilang panliligaw at noong Pebrero 4, 1867 si Alice na 21 taong gulang ay nagpakasal sa pamilya Vanderbilt na nag-ugnay ng kanyang buhay sa isa sa pinakadakilang pangalan sa kasaysayan ng Amerika. Agad nagkaanak sina Alice at Cornelius at nagkaroon sila ng 7 anak. Nakakalungkot, ang kanilang panganay na anak, isang batang babae na pinangalan ng Alice tulad ng kanyang ina na ipinanganak noong 1800 at 69 ay namatay noong 1874. Ang kanilang ikalawang anak na si William Henry na ipinangalan sa ama ni Cornelius ay halos umabot lamang sa pagtanda. Ngunit namatay siya sa isa sa huling nakamamatay na pagkalat ng typhoid sa US noong 1872 habang nag-aaral sa Yale University sa kanyang maagang bahagi ng kanyang edad 20. 5 anak pa ang nabuhay ng matagal, pero si Alice ay mas mahaba ang buhay kaysa sa lahat, maliban sa 3 sa kanila. Ang pangatlong pinakamatanda, si Cornelius Vanderbilt Ikatlo, ay ipinanganak noong 1873. Lumala ang relasyon niya sa mga magulang matapos niyang pakasalan si Grace Graham Wilson, anak ng bangkerong taga New York. Itinakwil si Cornelius de Targad at hindi na sila nagkasundo ng kanyang ama. Si Gertrude Tapart, isa sa kanilang 7 anak, ay naging isang artist at itinatad ang Whitney Museum sa Meatpacking District ng Manhattan. Sina Alfred at Reginald, ang 2 bunsong anak na ipinanganak noong 1877 at 1880 ang naging pangunahing tagapagmana ng yaman ng kanilang ama at naging napakayaman na mga lalaki. Ang huling anak ni Alice, si Gladys, ay ipinanganak noong 1886 nang si Alice ay nasa early 40s na at kalaunan ay nagpakasal sa isang Hungarian na konde noong 1908.
Para maintindihan kung paano nabago ang buhay ni Alice dahil sa kasal niya, kailangan muna nating malaman ang malaking yaman na kanyang kinabilangan. Hindi sapat sabihin na nag-asawa siya ng mayaman para ilarawan nito. Mapapabilang siya sa pinakamakapangyarihang na dinastiya sa Amerika. Nangikasal si Alice kay Cornelius noong 1800 at 67 buhay pa ang kanyang lolo na si Cornelius Vanderbilt, nagmamay-ari ng isang kayamanang napakalaki na halos wala ng ibang makapantay dito sa buong bansa. Noong dekada 1810 nagtrabaho siya sa mga bangka na nagsasakay ng tao mula Manhattan patungong Queens, Brooklyn at New Jersey bago pa nagkaroon ng malalaking tulay na nag-uugnay sa mga lugar na ito. Nang unang maimbento ang mga steamship, isa si Vanderbilt sa mga unang gumamit ng teknolohiyang ito at agad siyang nakabuo ng isang fleet ng mga steamship na lumawak at naging kontrolado ang malaking bahagi ng pagpapadala ng mga kalakal sa silangang baybayin. Nakilala siya bilang si Comodoro dahil dito isang salita na nangangahulugang pinuno ng isang fleet. Nakuha ni Comodoro ang kanyang yaman sa industriya ng pagbabarko pero noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, inilaan niya ito sa mabilis na pag-unlad ng mga riles ng tren sa Amerika. Noong ipinanganak si Alice noong 1800 at 45 uso ang mga riles ng tren sa bansa. Mahalaga ang papel ni Vanderbilt sa pagpapalawak ng tren sa silangang baybayin at pag-uugnay ng New York sa mga umuusbong na lungsod sa Midwest tulad ng Chicago at Cleveland. Nang pumanaw si Comodoro noong 1877 at 77 iniwan niya ang mahigit $100 milyong, isang halos hindi maisip na halaga noong panahong yon, nakatumbas ng mahigit $3 bilyong sa kasalukuyan. Kahit may mahigit 12 anak, iniwan ng Comodoro ang 95% ng kanyang ari-arian kay William Henry Vanderbilt, biyena ni Alice. Hindi na kailangang magsikap ni William Henry, pero nagtrabaho siya ng maigi at dahil sa monopolyo ng ama niya sa mga riles sa Amerika, lalo pang lumaki ang kanyang yaman. Nang siya ay pumanaw noong 1885, wala pang 9 na taon matapos ang kanyang ama, ang minana niyang $100 milyong ay nadoble na at naging $200 milyong. Iniwan niya ang karamihan nito sa dalawa niyang panganay na anak na lalaking nabubuhay pa, sina Cornelius Vanderbilt II at William Kissam Vanderbilt. Kaya, 18 taon matapos ang kanilang kasal, sina Alice at Cornelius na noon ay napakayaman na ay pumasok pa sa halos hindi maisip na kayamanan, ang pagiging bilyonaryo. Ngayon, itinulak si Alice sa mas marangyang buhay at pinatatag ang kanyang papel bilang matriarka ng kilalang dinastiya sa Amerika. Kahit mayaman sina Alice, Cornelius at mga anak nila, may mga problema pa rin ang kanilang pamilya. Napaka-komportable ng kanilang pamumuhay sa madaling salita. Noong 1883 sinimulan ni Cornelius at Alice ang pangangasiwa sa pagpapatayo ng Cornelius Vanderbilt II House sa kanto ng 5th Avenue at West 57th Street sa Manhattan. Ang mansyon ang naging pinakamalaking pribadong tirahan sa New York City at matinding simbolo ng napakalaking yaman at impluensya ng Vanderbilt. Para magkaroon ng ideya kung gaano ito kalaki, isipin na mayroong salon, silid ng musika at konservatory sa unang palapag habang ang silid kainan sa ibaba ay sapat ang laki para magsilbing art gallery. Matatag sina Alice at Cornelius sa high society ng New York. Ngunit hindi kasing obses si Alice sa status gaya ng hipag niyang si Alva Vanderbilt na masigasig na nakipagtagisan kay Ginang Astor para makasama sa elitista ng Aldrich sa lungsod. Gayunpaman, noong Marso 1883 sa isa sa mga maalamat na masquerade ball ni Alva, pinahanga ni Alice ang mga tao sa isang damit na magiging tanyag sa kasaysayan bilang electric light dress. Puting satin na may mga kawad ng kuryente at pinalamutian ng glass beads na tila kidlat, kumikislap ang damit bilang pagpupugay sa bagong ilaw na dekuryente na inilagay sa lungsod ng New York. Ang matapang na desisyon ni Alice ang naging usap-usapan ng gabing yun at balita, tumibay ang reputasyon niyang tahimik pero matapang. Ang mismong okasyon ay nagtakda ng bagong pamantayan para sa lipunan ng New York, itinaas ang mga kasiyahan sa hindi pa nararating na antas ng karangyaan at engrande at nagbigay hudyat sa pamamayani ng mga Vanderbilt sa makinang at mapagkumpetensyang mundo ng mga elite noong panahon ng Gilded Age. Para mapataas ang prestihiyo at dahil kaya nila, noong 1873 sinimulan ng mag-asawa ang pagpapatayo ng engrandeng bahay bakasyunan and breakers. Matatagpuan ito sa Newport, Rhode Island, isang malaking mansyon na may 70 silid at 5 palapag at napapalibutan ng malawak na lupa.
Habang giniba ang bahay sa Manhattan noong kalagitnaan ng dekada 1000, 920 para sa mga bagong matataas na gusali, nananatiling nasa National Register of Historic Places ang Breakers hanggang ngayon. Kahit napakayaman, madalas mag-isa si Alice sa kanyang malalaking bahay, lalo na nang humina ang kalusugan ng asawa niya. Si Cornelius ay inatake ng stroke noong 1800 at 76 at namatay makalipas ang 3 taon sa edad na 55. Iniwang balo si Alice na may malaking kayamanan. Dahil sa karangyaan at pilantropiya ni Cornelius, lalo pang lumago ang kayamanang minana niya gaya ng sa kanyang ama noon. Sa kanyang pagkamatay, ang kanyang ari-arian ay tinayang nagkakahalaga ng halos $73 milyong. Nakakuha si Alice ng $7 milyong na trust at kita na $5,000 kada linggo habang ang natitirang kayamanan ay hinati sa kanyang mga anak. Pagkamatay niya, halos umiwas si Alice sa lipunan ng New York at tumutok na lang sa pamilya niya. Mula sa gilid, nakita niya ng may lalong pagkadismaya kung paano nilustay ng kanyang mga anak at apo ang kayamanan ng asawa niya. Sila, kasama ang mga malalayong kamag-anak, ay nagpakasasa sa marangyang buhay at mansyon, hindi namamalayan ang pagkaubos ng kayamanan. Matapos masaksihan ang pag-angat ng dinastiyang Vanderbilt, kakaunti lang ang nagawa ni Alice para pigilan ang mabagal at hindi maiiwas ang pagbagsak ng pamilya Vanderbilt. Bilang matriarka ng dinastiyang Vanderbilt, si Alice ay tapat na taga-suporta ng maraming gawaing kawanggawa. Bilang tapat na Kristiyano, sinuportahan niya ang Manhattan YMCA at Red Cross at tumulong sa mga kawanggawa tulad ng pagtugon sa pagbaha sa Johnstown, Pennsylvania noong 1889. Umabot din sa edukasyon at kultura ang pagkakawanggawa ni Alice. Noong dekada 1870 matapos mamatay si William, noong 1872 sila ni Cornelius ay napundo ng Vanderbilt Hall sa Yale bilang pag-alala sa kanya. Suportado niya ang Newport Hospital hanggang sa kamatayan at nagbigay ng isa sa pinakamatagal niyang regalo sa New York, isang magarang tarangkahan sa Central Park na nakatayo pa rin sa pasukan ng Conservatory Garden sa ika-105 Street. Si Alice ay kilala rin sa pagiging matapang sa kanyang mga pananaw, lalo na pagdating sa relihiyon. Lumabas sa pahayagan noong unang bahagi ng dekada 1900 at 20 ang kwento tungkol kay Alice na mahigit 70 taong gulang na. Kasama rito si Dr. Layton Parks, kontrobersyal na ministro at rektor ng St. Bartholomew's Church sa New York noong 1904. Nakilala siya roon dahil sa malaya niyang pananaw sa mga isyung teolohikal. Halimbawa, pinaniniwalaan ni Parks na ang ideya na si Birheng Maria ay tunay na birhen noong ipinaglihi si Jesus ay hindi totoo. Matagal ng miyembro ng kongregasyon ng St. Bartholomew's si Alice. Iyon ay hanggang sa araw na si Dr. Parks ay nagsermon doon kung saan inilatag niya ang isang tinatawag na conspiracy theory na nagsasabing ang simbahang Katolika Romano ay naglalayong sakupin ang United Kingdom. Bumabalik ito sa mga alalahanin ng Britanya noong ika-17 at ika-18 siglo na gustong gawing Katoliko muli ng papado ang Inglaterra, ngunit wala itong kaugnayan sa realidad noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sa halip, tinutukoy ng sermon ni Parks ang mga modernong alalahanin sa New York kaugnay ng pagdagsa ng mga Katolikong Romano mula Ireland at Italy simula dekada 1880. Ipinakita ni Alice na hindi niya tatanggapin ang ganoong pananaw at umalis siya sa kongregasyon sa St. Bartholomew's, patunay na kahanga-hanga pa rin siya kahit sa huling taon niya. Hindi man tumanda ang asawa ni Alice, nagkaroon siya ng masagana at makabuluhang buhay bilang matriarka ng malaking pamilya. Halimbawa, nagkaroon siya ng mahigit sa 100 mga apo at naging aktibo siya sa kanilang mga buhay. Totoo ito, lalo na sa mas batang mga anak ni Alfred kay Margaret Mary Emerson. Ipinanganak sila noong 1912 at 1914 at mga sanggol lamang nang pumanaw si Alfred sa paglubog ng Lusitania noong Mayo 1915 kaya't naging mahalaga ang papel ng kanilang lola sa pagtiyak na maganda ang kanilang pagpapalaki. Mahirap din ang buhay ni Alice sa ibang paraan. Ang kanyang bunsong anak na si Reginald ay nagkaroon ng matinding problema sa pag-inom at namatay noong 1925 dahil sa cirrhosis ng atay sa edad na 45 lamang. Gayunpaman, ang pagpanaw niya ang nagtulak kay Alice at sa anak niya na pag-isipan muli ang lumang alitan sa pamilya.
Noong 1926 taon, matapos pakasalan ni Cornelius Vanderbilt na ikatlo si Grace laban sa kagustuhan ng mga magulang nito at sa panahong hindi sila nag-uusap, nagkasundo na sila ng kanyang ina. Lalong naging makabagbag damdamin ang kanilang pagkakasundo dahil isa na lang siya sa tatlong buhay na anak noon. Nang pumanaw siya noong 1925, iniwan ni Reginald ang anak niyang si Gloria na ipinanganak noong 1924. Naging fashion designer, modelo at ina ni Anderson Cooper ng CNN siya kalaunan. Ang mana ni Gloria mula sa ama niya nung siya'y sanggol ang naging sanhi ng iskandalosong paglilitis noong dekada 30 sa pagitan ng kanyang ina at tiyahin. Nagdulot ito ng matinding pagkamuhi kay Alice sa huling mga taon dahil sa paniniwala niyang nailalantad ang pribadong usapin ng pamilya sa publiko. Nakakatuwang isipin, ang mga ugnayang pampamilya na ito ang dahilan kung bakit si Anderson Cooper ay apo sa tuhod ni Alice kahit pa ipinanganak siya noong 1845 pa. Sa kabila ng maraming trahedya sa kanyang buhay pamilya, patuloy na ginampanan ni Alice ang malaking papel bilang matriarka ng pamilyang Vanderbilt hanggang sa kanyang kamatayan. Pagsapit ng dekada, 1920 at 1930, malawak nang naikalat ang yaman ng pamilya. Ang dating napakalaking yaman ni Commodore ay nawaldas at nahati-hati sa daan-daang. Inapo sa pagdaan ng mga henerasyon, kaya lumiit ang imperyo niyang itinayo. Noong 1923, lumipat si Alice sa isang townhouse sa 857 Fifth Avenue sa Upper East Side ng Manhattan. Dahil dito, giniba ang Grand Cornelius Vanderbilt Second House, ang mansyon na itinayo nila mag-asawa noong yaman ng mga Vanderbilt. Nanatili siya roon hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, pumanaw noong ika-24 ng Abril taong 1934 sa edad na 88. Kahanga-hanga, nag-iwan si Alice ng mahigit $10 milyong dahil sa disiplinadong pamumuhay bilang biyuda. Hindi siya lumampas sa allowance at maingat na iningatan ang kayamanan. Sa ganitong paraan, isa siya sa kakaunting Vanderbilt ng sumunod na henerasyon na namatay na mas kaunti ang nagastos kaysa kinita. Ang iginagalang na matriarka ay inilibing sa Vanderbilt Family Mausoleum sa Staten Island na nagtapos sa buhay na saksi sa tagumpay at pagbagsak ng pinakatanyag na dinastiya sa Amerika. Kamusta sa lahat? Ngayon pag-uusapan natin si Alva Belmont, isang sosyalita na naging tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan at nag-asawa sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa Amerika. Dahil kay Alva, tinanggap ang Vanderbilt sa alta sosyedad ng New York, ngunit may kapalit ito. Kalaunan, nawala rin ang yaman ng pamilya Vanderbilt at si Alva ay sinisi rin sa bahagi nito. Samahan mo ako sa pagsisimula ng kanyang kwento. Si Alva Erskine Smith ay pinanganak noong ika-17 ng Enero taong 1853 sa bayan ng Mobile sa Alabama. Si Murray Forbes Smith, ama niya, ay anak ng Scottish migrant sa Amerika. Bagamat kwalipikadong abogado, lumipat siya sa kalakalan ng gulap na naging pundasyon ng ekonomiya ng maraming estado sa Timog noong ika-19 na siglo. Ang ina ni Alva ay si Phoebe N. Deschar, anak ni Robert Deschar, isang miyembro ng House of Representatives ng Tennessee noong huling bahagi ng dekada 1820. Si Alva ay isa sa 6 na magkakapatid, ngunit tulad ng karaniwan noon sa American South na mahina ang pasilidad medikal, 3 sa kanila ang namatay bago sumapit sa hustong gulang. Naranasan ng pamilya ang hamong pang-ekonomiya noong kabataan ni Alva. Mas mabagal ang Amerika sa pamantayan ng kanluran sa pagwawakas ng pagkaalipin sa lahat ng anyo. Noong dekada 1850, lalong naging posible ang digmaan sa pagitan ng mga malalayang estado sa hilaga at mga estadong may alipin sa timog dahil sa isung ito. Bago ang digmaang sibil sa Amerika noong 1861, nag-alinlangan si Murray Smith sa kinabukasan ng industriya ng bulak kaya inilipat niya ang pamilya sa New York. Doon sila nanirahan sa Madison Square noong 1859. Sa mga sumunod na taon ng digmaan sa Estados Unidos, umunlad ang pamilya Smith habang pinalawak ng ama ni Alva ang negosyo, lalo na sa Britanya. Dahil dito, nagkaroon sila ng bahay bakasyonan sa Rhode Island at paminsan-minsan ay nagbabakasyon sa Europa. Ang maagang kosmopolitang pagpapalaki ay tiyak na nakaimpluwensya sa pampulitikang pananaw at katatagan ng karakter ni Alva. Nang siya ay nasa edad 20, ipinakilala si Alva kay William Kissam Vanderbilt,
Isa ang Vanderbilt sa pinakaprominentang pamilya sa Amerika noong Gilded Age. Panahon ng di pa nararanasang paglihan ng yaman noong ikalawang kalahati ng ika-19 na siglo. Habang lumalawak ang bansa sa kanluran, malaki ang kinita mula sa langis, pagmimina ng ginto, riles ng tren at elektripikasyon. Ang patriarka ng pamilya ay si Cornelius Vanderbilt, ang lolo ng binatang ipinakilala kay Alva noong panahong yon. Nakuha niya ang malaking yaman ng pamilya mula sa pamumuhunan sa riles ng tren at pagbabarko ng mangibabaw ang rebolusyon ng steamship sa Atlantiko noong dekada 1840 at 40. Nang magkakilala ang kanyang apo at si Alva noong unang bahagi ng dekada, 1870 siya ay halos 80 taong gulang at kinikilalang pinakamayamang tao sa mundo. Agad nagkaintindihan sina Alva at William at naging magkasintahan din sila. Nag-asawa sila kaagad matapos noon. Ang kasal ay naganap sa Calvary Church sa Park Avenue sa Manhattan, New York noong ika-20 ng Abril 1875. Dalawang anak agad ang sumunod. Si Consuelo, isang babae na ipinanganak noong 1877 at pinangalan sa matalik na kaibigan ni Alva, at si William Jr., ipinangalan sa ama at ipinanganak 1 taon matapos si Consuelo. Ikatlong anak na si Harold ay ipinanganak noong 1884 ilang taon ang lumipas. Kahit miyembro siya ng Vanderbilt, hindi agad naging kilala si Alva sa alta sosyedad ng New York tulad ng inaakala ng marami. Itinuturing na bagong yaman ang mga Vanderbilt kaya iniiwasan sila ng mga lumang mayamang pamilya sa New York. Marami sa mga anak ni Cornelius Vanderbilt, lalaki at babae, ay sabik mapasama sa alta sosyedad ng New York, pero hanggang noon, di pa rin tinatanggap ang kanilang pamilya. Ngunit lahat ay nagbago nang dumating si Alva. Alam ni Alva na kailangan niyang gumawa ng malaking hakbang para umangat ang pamilya Vanderbilt sa alta sosyedad. Dahil dito, pinagawa niya ang pinakamalaking mansion sa New York. Para sa proyektong ito, kumuha si Alva ng kilalang Gilded Age architect sa New York, si Richard Morris Hunt, para magdisenyo ng French Renaissance-style chateau sa Fifth Avenue sa Manhattan. Ang Petit Chateau, na siyang naging tawag dito, ay isang kapansin-pansing gusali sa Manhattan na may asymmetrical na panlabas, pinaghalo ang mga tor at mga crenellation sa estilong Gothic ng arkitektura. Nang natapos ang lahat, gumastos si Alva ng $3 milyong, katumbas ng halos $70 milyong ngayon. Bukod dito, hindi lang ito ang tanging bahay na personal na pinangasiwaan ni Alva sa pagpapaunlad. Kasabay nito, kinuha niya si Hunt para magdisenyo ng marangyang 110 kwartong bahay na Idle Hour sa Long Island. At hindi lang ito ang nagsilbing pahayag ng presensya ni Alva sa lipunan ng New York noon. Pagkatapos maitayo ang bahay sa Fifth Avenue noong 1882, bininyagan niya ito sa isang marangyang masquerade ball na dinaluhan ng 1,000 bisita. Ayon sa kwento, sinadya ni Alva na hindi imbitahan si Caroline Astor, ang reyna ng 400 elite ng lipunan sa New York. Dahil dito, mapipilitan siyang dalawin si Alva para makahingi ng imbitasyon sa ball para sa anak niya. Umepekto ang estratehiya at di nagtagal, dumalaw kay Alva ang tagapagbantay ng lipunan sa New York. Sa kwento, habang nasa ball, sinabi ni Caroline Astor, wala tayong karapatang ibukod ang mga taong itinaguyod ng dakilang bansang ito. Panahon na para sa mga Vanderbilt. Sa wakas nakuha ng mga Vanderbilt ang matagal nilang hinahangad na katayuang panlipunan, ngunit may kapalit ito. Pinaniniwalaan noon na ang okasyon ay nagkakaalaga ng humigit kumulang $1.4 milyong na katumbas ng halos $10 milyong sa panahon na yon. At nagpatuloy ang pagkahilig ni Alva sa magarbong paggastos, lalo na pagkatapos ng 1,886 ng manahin ng kanyang asawa ang $65 milyong mula sa ari-arian ng Vanderbilt. Isa sa mga pinakakilalang ginastos ay ang isang yate na pinangalan ng Alva na siya mismo ang nagpagawa at naging pinakamalaki sa buong mundo sa loob ng ilang panahon noong unang bahagi ng dekada 1,870 matapos itong maitayo. Isa pang mansyon na natapos sa panahong ito ay ang sobrang magarbo at maranyang Marble House. Ang 50 kwartong summer cottage ay regalo kay Alva mula sa kanyang asawa para sa ika-39 niyang kaarawan. Ito ay nagkakahalaga kay William ng $11 milyong na katumbas ng humigit kumulang $360 milyong ngayon.
Ang magastos na pamumuhay at pagtanggap ng lipunan ang simula ng pagbagsak ng pamilya Vanderbilt. Inggit ang mga kamag-anak ni Alva sa asawa sa kanyang mansyon at tagumpay at gusto rin nilang makuha ang ganong katayuan. Dahil dito, sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, nagtayo ang mga Vanderbilt ng malalaking mansyon at summer cottage, gumastos ng daan-daang milyong dolyar. Dahil sa lahat ng paggastos, pagsapit ng dekada ng 1,910 wala ng Vanderbilt na kabilang sa pinakamayayamang tao sa US. At ilang henerasyon lang ang lumipas noong dekada 1970. Pinaniniwalaan na sa halos 600 na buhay na inapo ni Cornelius, halos wala nang maituturing na milyonaryo. Bagaman ang kasal niya kay William ang natangat kay Alva sa posisyon ng hindi pa nararanasang yaman at katanyadan sa lipunan ng New York, ito ay naging lalong hindi masayang pagsasama. Matagal nang ditapat si William sa asawa niya, kaya lalo ring nabalisa si Alva sa sitwasyon. Gayunpaman, ito ay panahon na ang mga hindi masayang kasal ay basta na lang tinitiis, kaya laking gulat ng lipunan sa New York noong tagsibol ng 1,875 nang malaman nilang naghain ng diborsyo si Alva laban sa kanyang asawa. Maaring isipin ng iba na hindi naging ganap na tapat si Alva sa unang kasal, lalo na dahil mabilis siyang nagpakasal muli. Noong Enero 11, 1876, wala pang isang taon matapos ang diborsyo kay William Vanderbilt, pinakasalan niya si Oliver Hazard Perry Belmont. Matagal nang magkakilala ang dalawa at may chismis na higit pa sila sa magkaibigan kahit kasal pa si Alva kay William. Si Belmont, mula sa mayamang pamilyang bangkero sa New York, ay tumanggap ng malaking mana nang mamatay ang kanyang ama noong 1870. Maaring isipin ng iba na gold digger si Alva dahil sa kanyang kilos. Ang diborsyo niya kay Vanderbilt ay nagbunga ng mahigit 10 milyong dolyar, katumbas ng higit 1.4 bilyon na yon. Hindi na rin niya kailangang mag-asawa ulit para sa pera. Sa halip, ang ikalawang kasal ay nakatuon kina Oliver at sa lumalago nilang interes sa politika. Matagal nang miyembro si Oliver ng Democratic Party bago pa ikinasal kay Alva. Noong 1900, naging delegado siya sa National Convention at noong 1901 ay nahalal bilang kinatawan ng ika-13 distrito ng New York sa House of Representatives. Naging kaalyado niya si Alva sa politika ng lungsod dahil noong paman mahalaga ang papel ng mga asawa ng politiko sa Amerika. Lumago rin ang interes niya sa partisipasyon ng kababaihan sa politika. Unang lumitaw ang kilusan ng mga sufragista sa Estados Unidos noong huling bahagi ng 1840s. Ngunit lumakas lang ito matapos ang digmaang sibil ng Amerika nang umatras ang isyu ng pagkalipin mula sa sentro ng politika. Si Oliver Belmont, ang pangalawang asawa ni Alva, ay biglang namatay noong 1908. Dahil sa kanyang pagkamatay, mas direktang sumali si Alva sa politika. Na-inspire siya dahil sa pakikisalamuha kay Ida Husted Harper, isang sufragista mula Indiana na katuwang ni Susan B. Anthony noong 1902 sa pagsulat ng kasaysayan ng karapatan ng kababaihan sa pagbuto. Dagdag pa, sa panahong ito, mas nahikayat at naimpluwensyahan ang kilusan ng mga suffragette sa Amerika ng mga kaganapan sa Britain. Dito, itinatag ni Emmeline Pankhurst ang Women's Social and Political Union noong 1900 at gumamit sila ng marahas na paraan para pilitin ng Westminster na bigyan ng karapatang bumuto ang mga kababaihang Briton. Siguradong hindi sasali si Alva Belmont sa teroristang aktibidad para sa suffragette movement. Ginamit niya ang kanyang yaman, pinondohan ang ilang organisasyon at tumulong magtatag ng Political Equality League noong 1900. Sa mga sumunod na buwan, masigasig siyang nagsalita sa mga rally, nagdaos ng mga kaganapan at hinikayat ang liga na suportahan ang mga welga ng manggagawa sa New York. Ang layunin dito ay makabuo ng suporta mula sa isa pang grupong inaapi sa Amerika. Ironiko man, si Alva ay naghanap ng kakampi sa mga manggagawang lumikha ng yaman ng pamilya Vanderbilt at iba pa noong Gilded Age. Sa kabila ng mga kontradiksyon, walang duda na matatag ang suporta ni Belmont. Kapag may welgista na inaresto at kinulong, gumasto siya ng malaki para mapalaya sila. Hindi nagtagal, nagsalita siya sa malaking pagtitipon para suportahan ang mga welgista sa Hippodrome Theater sa 6th Avenue sa Manhattan.
Noong huling bahagi ng dekada 1900, sumali si Belmont sa National American Women's Suffrage Association at naging delegado sa International Women's Suffrage Association sa London. Doon, nakilala niya si Pankhurst at lalong lumakas ang kanyang hangarin para sa karapatan ng kababaihan sa Amerika. Noong dekada 1900, nagsimula si Belmont sa paglalabi at nagsimulang bumili ng ilang bahagi ng print media para suportahan ang layunin. Ipinagpatuloy niya ang gawain ito at pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 1910, naging pangunahing personalidad siya sa kilusan para sa karapatan ng kababaihan sa Estados Unidos. Sa wakas, nagbunga rin ang mga taon ng kampanya. Noong 1918, sumuko ang pamahalaang Britanya at binigyan ng karapatang bumoto ang mga kababaihan, ngunit may malalaking limitasyon sa edad, ari-arian at yaman. Sumunod ang Estados Unidos matapos maipasa ang panukala sa Kongreso noong 1919. Noong Agosto 18, 1920 na ipasa ang ika-19 na amyenda sa Konstitusyon ng Estados Unidos na nagbabawal sa pamahalaan at mga estado na ipagkait sa sinumang adultong mamamayan ang karapatang bumoto batay sa kasarian. Matapos makamit ang halos lahat ng layunin niya, si Alva ay lumipat mula Estados Unidos papuntang Pransya, kung saan wala pang karapatang bumoto ang mga kababaihan hanggang 1945. Dito nakatira ang anak niyang si Consuelo at matapos magtagumpay ang kilusan ng mga suffragette, lumipat siya sa Europa para mapalapit dito. Patuloy siyang tumulong sa kilusan mula sa ibang bansa habang sinisiguro na magagamit ng mga kababaihan ang legal nilang karapatang bumuto sa Estados Unidos. Inatake siya ng stroke sa Paris noong 1932 at namatay doon noong Enero 1933. Ibinalik ang labi niya sa New York para ilibing at inihatid ito sa Fifth Avenue ng mga pangunahing suffragist. Kumusta sa lahat? Ngayon ay titingnan natin ang buhay ni Consuelo Vanderbilt, isang Amerikanang tagapagmana at sosyalita mula sa napakayamang pamilya Vanderbilt. Gayunpaman, lubang nagbago ang kanyang buhay noong 1875 nang sa edad na 18, pinilit siya ng kanyang ina na magpakasal sa isang Ingles na maharlika. Hindi ito kasal dahil sa pag-ibig, kundi para sa yaman at titulo. Samihan niyo ako habang tinutuklas natin ang kwento niya. Si Consuelo Vanderbilt ay ipinanganak sa lungsod ng New York noong ika-2 ng Marso, 1877. Si William Kisim Vanderbilt, ama niya, ay tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Amerika noong Gilded Age. Si Vanderbilt, tagapamahala ng Riles, ang nagpalit ng pangalan ng P.T. Barnum Great Roman Hippodrome sa New York bilang Madison Square Garden noong 1872 taon matapos ipanganak si Consuela. Ang kanyang ina, si Alva Erskine Smith, ay naging leader ng kilusan para sa karapatan ng kababaihan sa Amerika. Ipinangalan si Consuelo sa ninang niyang si Consuelo Isnaga, pinakamalapit na kaibigan ng ina niya at kalahating Cuban. Bagamat galing siya sa mayamang pamilya, hindi naging maayos ang pagpapalaki kay Consuela, lalo na kung ihahambing sa pamantayan ngayon. Habang lumalaki, kailangan niya magsuot ng bakal sa likod para matiyak na tuwid ang tindig niya. Ang kanyang ina ang nagpatupad nito at siya ay isang dominante at maigpit na tao na siyang nadidikta kung ano ang isusuot ni Consuela at hindi nag-aatubiling gumamit ng pisikal na parusa kapag sinuway siya ni Consuela. Bukod pa rito, naging medyo malungkot at hiwalay ang kanyang kabataan dahil tinuruan siya sa bahay ng sunod-sunod na pribadong guro at tagapagturo. Kailangang maunawaan ang dinamika ng pamilya para maintindihan kung paano nagbago ang buhay ni Consuela sa mga sumunod na dekada. Ipinanganak siya sa pamilyang Vanderbilt, isa sa pinakamayaman at makapangyarihang pamilya noong Gilded Age sa Amerika, na ang yaman ay mula sa lolo sa tuhod niyang si Cornelius Vanderbilt. Nakuha ni Cornelius ang unang kayamanan niya noong mga taong 1,830 at 1,840 bilang pangunahing tao sa industriya ng pagpapadala at transportasyon sa New York, sa tabing ilog Hudson. Ginamit niya ang kinita sa mga negosyong ito para palawakin ang industriya ng riles, naglatag ng 10,000 kilometro ng riles sa buong Estados Unidos noong mga taong 1850 at 1860. Pagsapit ng mga taong 1,870 ilang sandali bago siya namatay, pinaniniwala ang siya na ang pinakamayamang tao sa mundo kahit na mas mahirap sukatin ang mga bagay na ito noong ika-19 na siglo kaysa ngayon.
Si William Henry Vanderbilt, anak ni Cornelius at lolo ni Consuelo, ang nagmana ng karamihan sa yaman ng Vanderbilt nang mamatay ang kanyang ama noong 1877. Namatay si William makalipas ang ilang taon. Pagsapit ng 1885, hinati-hati na ang yaman ng Vanderbilt sa mas marami ng miyembro ng pamilya. Gayunpaman, ang pangunahing benepisyaryo ng testamento ni William ay sina Cornelius Vanderbilt Ted, tiyuhin ni Consuelo, at ang kanyang ama na nagmana ng tinatayang $55 milyong katumbas ng halos $2 bilyong ngayon. Dahil dito, ipinanganak si Consuelo sa isang napakayamang pamilya. Sa kasamaang palad, ang kayamanang yon ay naging sanhi rin ng negatibong pagbabago sa kanyang buhay bukod sa mga positibong epekto. Noong kabataan pa lang ni Consuelo, may mga usap-usapan na kung sino ang mapapangasawa niya. Anak siya ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo, kaya ang pagpapakasal sa kanya ay magdadala ng malaking yaman sa sinumang mapapangasawa niya. Alam ito ng kanyang ina at pursige daw may kasal si Consuelo sa isang mataasang katayuan. Bukod pa rito, habang nagdadalaga siya, naging malinaw na ang tagapagmana ng Vanderbilt ay hindi lang napakayaman kundi napakaganda rin. Si J.M. Barrie, may akda ng Peter Pan, ay nagbiro, kaya kung tumayo maghapon sa kalsada para lang makita si Consuelo sumakay sa karwahe niya. Pagsapit ng huling bahagi ng kanyang kabataan, tila napagpasyahan na ng ina ni Consuelo na ipapakasal niya ang kanyang anak sa isang miyembro ng aristokrasya ng Britanya. Hindi siya nag-iisa sa ganitong hangarin. Maraming pamilyang Amerikano ang yumaman noong ikalawang kalahati ng ika-19 na siglo at ginamit ang kanilang mga anak na babae bilang dollar princesses na ipinapakasal sa mga aristokratang Briton. Ang bagong yaman ng Amerika ay nagsanib sa lumang dugong bughaw ng Europa. Ngunit may isa pang dahilan sa pagpupumilit ni Alva. Noong Marso 1895, nakipagdiborsiyo si Alva sa kanyang asawang si William Vanderbilt at bilang resulta, itinakwil siya ng mataas na lipunan. Desididong maibalik ang kanyang katayuan sa lipunan, kailangan ni Alva na mapangasawa ni Consuelo ang isang mahalikang may mataas na posisyon at sa kabutihang palad para sa kanya, may isang perpektong kandidato para sa ganitong unyon. Ito ay si Charles Spencer Churchill, ang ika-9 na Duke ng Marlborough. Si Marlborough ay mula sa kilalang pamilyang maharlika sa Britanya at ang unang duke ang namuno sa Britanya sa War of Spanish Succession noong unang bahagi ng ika-18 siglo. Noon, itinayo niya ang Blenheim Palace, isa sa pinakamarangyang ari-arian sa Britanya. Gayunpaman, nalugmok sa suliraning pinansyal ang mga Spencer Churchill sa huling bahagi ng ika-19 na siglo kahit may malaking karangalan ng kanilang angkan. Dahil dito, ang kasal na ika-9 na Duke at ni Consuelo ay para lang sa kapakinabangan. Makakukuha si Marlborough ng pondo para mailigtas ang Blenheim Palace habang ang mga Vanderbilt ay makakapasok sa hanay ng mga aristokrata ng Britanya at mababalik ni Alva ang mataas niyang katayuan sa lipunan. Gayunpaman, hindi kusang loob pumasok si Consuelo sa kasal na yon. Nang unang banggitin ito ng kanyang inang si Alva, lihim nang nakipagtipan si Consuelo kay Winthrop Rutherford, isang socialite noong panahong yon na mas matanda ng malaki kay Consuelo. Natakot at sumunod si Consuelo sa ina noong bata pa siya, kaya kahit ayaw niyang pakasalan si Spencer Churchill, pumayag siya dahil sa utos ng ina. Ayon sa lahat, ang nagtulak kay Consuelo na pumayag ay nang emosyonal siyang tinakot ng kanyang ina na sinabing lumalala ang kalusugan nito dahil sa ayaw ni Consuelo na sumang-ayon sa kasal. Formal na ginanap ang kasal noong Nobyembre 6, 1875 nang si Consuelo ay 18 taong gulang. Ayon sa lahat, habang nakatayo siya sa altar, umiiyak siya sa ilalim ng kanyang belo. Bilang bahagi ng kasunduan, natanggap ni Marlborough ang Vanderbilt Railway Stock na nagkakahalaga ng $2.5 milyong na katumbas ngayon ng halos $100 milyong. Bagamat malaki ang pinansyal na benepisyo ng pagsasama para sa mga Spencer Churchill, isa itong malaking kabiguan sa personal na aspeto. Parehong kinailangang bitawan ni na Consuelo at Charles ang kanilang mga relasyon dahil sa kasal at hindi sila nagkasundo. Sa katunayan, malayang inamin ni Alva Vanderbilt ang ina ni Consuelo sa mga sumunod na taon na pinilit niya ang kanyang anak na babae na pakasalan si Marlborough. Pareho agad nagkaroon ng bagong relasyon sina Consuelo at Charles.
Nagkaroon siya ng relasyon kay Reginald Fellows, pinsan ni Marlborough, habang ang Duke naman ay may karelasyon na Amerikanang sosyalita na si Gladys Marie Deacon bilang kerida. Noong 1906 at 6 naghiwalay na ang Duke at asawa niya kahit opisyal pa rin silang kasal hanggang dekada 1920. Kahit hindi masaya ang kanilang kasal, nagkaroon sila ng 2 anak. Si John Albert ay isinilang noong Setyembre 18, 1877. Siya ang naging ika-10 Duke ng Marlborough noong 1934. Sumunod si Ivor, ang pangalawang anak na lalaki, 1 taon matapos kay John noong Oktubre 14, 1878. Naglingkod si Ivor ng may karangalan sa Pransya noong unang bigmaang pandaigdig at ginawaran ng Legion of Honor. Bagamat hindi naging masaya ang kasal niya sa Duke ng Marlborough, minahal si Consuelo ng mga tagapaglingkod, kawani sa Blenheim Palace at ng mga taga-Oxfordshire. Noong dekada 1870 at 1900, kilala siya bilang mahabagin na miyembro ng Spencer Churchill at bukas palad na tumulong sa mga lokal na ospital para sa mga nangangganak at kawanggawa para sa mahihirap. Gayunpaman, nag-asawa si Consuelo kay Marlborough habang tumitindi ang tensyon sa politika ng Europa. Matagal na naglalaban ang mga makapangyarihang bansa mula dekada 1870 dahil sa nasyonalismo, agawan sa kolonya sa Africa at Asia at tensyon sa pagitan ng Britanya at Alemanya. Pagsapit ng unang bahagi ng ika-20 siglo, nabuo ang 2 pangunahing alyansang militar sa kontinente. Noong 1914 sumiklab ang krisis sa Balkans na nauwi sa unang digmaang pandigdig. Sumali agad si Consuelo sa mga gawaing kawanggawa at pagtulong para suportahan ang pagsisikap sa digmaan sa bago niyang tahanan. Noong ika-5 ng Agosto, 1914 ilang araw lamang matapos sumiklab ang digmaan, kasama si Lou Hoover, asawa ni Herbert Hoover, at si Lady Randolph Churchill, itinatag nila ang American Women's War Relief Fund para pondohan at suportahan ang mga pagsisikap sa digmaan sa Britanya ng mga Amerikanang naninirahan sa ibang bansa. Sa mga sumunod na taon, si Consuelo sa American Women's War Relief Fund ay aktibong nangalap ng pondo mula Amerika para tulungan ang Britanya. Hanggang sumali ang Estados Unidos sa digmaan sa panig ng Britanya at Pransya noong 1917. Ginamit ang pondo upang tustusan ang mga pabrika ng pagniniting, paggawaan at pagbibigay ng kagamitan sa ospital militar. Sa pagtatapos ng digmaan, nakagamot ng mahigit 7,000 sugatang sundalo ang ospital ng bigmaan ng mga Amerikanang kababaihan. Noong 1921 formal nang nagdiborsyo sina Consuelo at Charles. Noon pa man, matagal nang may relasyon si Consuelo kay Jacques Balsan. Si Balsan ay isang tagapangguna sa larangan ng abyasyon na nagsimulang magtrabaho gamit ang mga lobo noong pagpasok ng siglo. Ngunit kalaunan ay lumipat sa paggawa ng mga eroplano matapos makatrabaho ang magkapatid na Wright, ang mga unang taong na lumipad gamit ang eroplano sa Kitty Hawk noong 1903. Matagal nang makasintahan sina Consuelo at Jack bago niya makuha ang diborsyo kay Marlborough. Pagkatapos mapinalito, agad silang nagpakasal noong Hulyo 4, 1921. Siya ay 52 taong gulang at siya naman ay 44. Masaya ang ikalawang kasal ni Consuelo. Sa autobiography na isinulat niya noong dekada 50, tinawag ni Consuelo na ginto ang panahon niya kay Balisan. Naninirahan sila karamihan sa Paris noong dekada 20 at dekada 30 at halos hindi nakatakas mula sa kabisera ng Pransya nang sumugod ang mga Nazi noong tag-init ng 1900 at 40 tumakas papuntang Espanya at pagkatapos ay Portugal bago tumungo sa Estados Unidos. Nanirahan sila sa Florida at doon ginugol ang natitirang buhay nila sa Amerika. Marami sa mga huling taon ng pagsasama ni na Consuelo at Jack ay sa Manalipan, maliit na komunidad sa Palm Beach County, Florida. Dito, sila ng kanyang pangalawang asawa ay nagtayo ng malaking mansyon na tinawag na Casa Alva bilang alaala sa ina ni Consuelo. Itinayo sa 150 acre na lupain, ang bahay ay may sukat na 26,000 square feet at nang ito ay naibenta noong dekada 50 ito ay tinatayang nagkakahalaga ng $500 at $68,000 isang halaga na katumbas ng milyon-milyon sa pera ngayon. Mahalaga ang papel ng Casa Alva sa makabagong kasaysayan.
Noong 1946 ang pinsan sa batas ni Consuelo mula sa kanyang unang asawa, ang dating punong ministro ng Britanya at pinuno noong digmaan na si Winston Churchill ay nanatili dito habang papunta siya upang magbigay ng talumpate sa Westminster College sa Missouri. Kaya naman pinaniniwala ang pinakinis at ininsayo niya ang kanyang tanyag na talumpating Iron Curtain sa bahay ni Consuelo. Ito ay talumpate kung saan inilarawan niya ang pamumuno ng Soviet sa silangan at gitnang Europa bilang isang Iron Curtain na bumababa sa gitna ng Europa. Si Consuelo at Jack ay nanirahan sa Florida sa huling mga taon ng kanilang kasal, pero may tirahan din sila sa New York at Long Island. Noong 1953, lumabas ang autobiography ni Consuelo na isinulat ni Stuart Preston, isang Amerikanong art critic at manunulat. Ang The Glitter and the Gold ay naghatid ng piling at nakakaaliw na kwento tungkol sa buhay niya bilang tagapagmana noong Gilded Age. Si Jack ay namatay noong Nobyembre 4, 1956 sa New York City. Ibinawan ng kanyang labi sa Paris, Pransya. Nakakalungkot, ang kanyang bunsong anak na si Ivor ay namatay noong Setyembre 1956 bago pa man umabot sa kanyang ika-60 taon, ilang linggo lamang bago si Jack. Pagkamatay nila, ibinenta ni Consuelo ang Casa Alva at kadalasan ay tumira na sa New York at Long Island. Si Consuelo ay namatay sa kanyang tahanan sa Southampton sa Long Island noong ika-6 ng Disyembre 1964 sa edad na 87 taon. Ibinyahe pabalik sa England ang kanyang labi at inilibing siya sa St. Martin's Church, Bladon, Oxfordshire, malapit sa Blenheim Palace, katabi ng kanyang anak na si Ivor. Napunta ang karamihan ng kayamanan niya sa kanyang natitirang anak na lalaki, ang ika-10 Duke ng Marlborough. Si Cornelia Vanderbilt, ipinanganak sa pinakamakapangyarihang dinastiya ng Amerika, ay isa sa pinakamayayamang babae sa mundo at inaasahang mamuhay sa isang tiyak na paraan. Sa loob ng ilang panahon ay ginawa niya yon, ngunit noong dekada 1930 lumipat siya sa Europa, nakipagdiborsiyo sa kanyang asawa, pinakulayan ng rosas ang kanyang buhok at binago ang kanyang sarili gamit ang bagong pangalan. Nagulat ang mataas na lipunan ng Amerika sa ginawa niya, kaya bakit niya ito ginawa at ano ang nangyari sa kanya? Si Cornelia Stuyvesant Vanderbilt ay ipinanganak sa Biltmore Estate sa North Carolina noong ika-22 ng Agosto, 1900. Halos buong buhay niya ay hinubog ng kanyang pamilya. Si George Washington Vanderbilt Tandain ang ama niya at kilala sa maranyang pangalan. Si George, na hindi inapo ng unang Pangulo ng Estados Unidos gaya ng pangalan niya, ay anak ni William Henry Vanderbilt. Si William Henry ay anak ni Cornelius Vanderbilt na kilala bilang Commodore sa Amerika noong ika-19 na siglo. Si Cornelius ay nag-ipon ng malaking yaman sa matagal na panahon bago siya namatay noong 1877. Nakuha niya ang monopolyo sa pagpapadala ng barko sa tri-state area at silangang baybayin ng US noong steamship boom sa pagitan ng mga taong 1830 at 1850 at pinalawak pa ang negosyo sa mga riles ng tren. Hindi nakilala ni Cornelia ang kanyang lolo sa tuhod o lolo. Namatay si William Henry noong 1885 iniwan ang napakalaking yaman na $200 milyong na katumbas ng 10 bilyon sa kasulukuyang halaga. Bagamat napunta sa dalawang tiyuhin ni Cornelia ang karamihan ng ari-arian, minana pa rin ng kanyang ama ang ilang milyong dolyar na lumaki pa sa paglipas ng mga taon habang namamatay ang mga kamag-anak at nagmamature ang mga trust fund. Dahil dito, ipinanganak si Cornelia sa isang napakayamang pamilya at magagawa niyang mamuhay ayon sa gusto niya sa kanyang paglaki. Ang kanyang ina ay si Edith Stuyvesant Gerry mula sa kilalang pamilyang pampulitika sa East Coast. Ikinasal siya sa ama ni Cornelia noong 1878. Si Cornelia lang ang anak nila, kaya siyang magmamana ng lahat ng yaman, pati ang malaking bahay at lupain na itinayo ni George sa Biltmore. Bago natin pag-usapan pa ang kakaibang buhay ni Cornelia, balikan muna natin at tingnan ang mismong Biltmore Estate. Ipinatayo ng ama ni Cornelia ang bahay bago siya ikinasal kay Edith. Naakit siya sa kanayunan ng North Carolina dahil sa ina niya. Pagkamatay ng asawang si William Henry noong 1885, mas madalas na siyang umalis ng New York. Sikat noon ang North Carolina sa mga taga New York na gustong makalayo sa abala at ingay ng Manhattan. Nagustuhan ni George ang North Carolina at sa kanyang kalagitnaan ng edad 20, nagdesisyon siyang bumili ng malaking lupa dito para magpatayo ng sariling bahay.
Gusto rin niyang makisabay sa mga kapatid niyang lalaki na nagtayo ng malalaking bahay sa New York at Rhode Island. Nagsimula ang paggawa sa Biltmore Estate sa pagtatapos ng dekada 1880 matapos bilhin ni George ang 100 at 25,000 acres ng lupa. Idinisenyo ito ng kilalang arkitekto noong ika-19 na siglo na si Richard Morris Hunt at humigit kumulang 1,000 manggagawa ang kinuha sa panahon ng konstruksyon nito na itinayo sa estilo ng isang French Renaissance chateau. Ang arkitektura nito ay humugot ng inspirasyon mula sa ilang French Renaissance chateaus ng Loire Valley, partikular ang Chateau de Blois, isang makasaysayang kastilyo sa gitnang Pransya na minsang naging tirahan ng mga konde ng Blois at ilang hari ng Pransya. Ang bahay ay may 4 na palapag, may basement at sub-basement. May humigit kumulang 250 silid sa Biltmore House, kabilang ang 35 kwarto, mahigit 4 na pangbanyo, mga silid ng tauhan para sa 12-12 ng empleyado, bulwagan para sa handaan, silid ng musika, aklatan na may libu-libong libro, malalaking kusina at labahan, silid para sa bilyar, at isang swimming pool na kakaiba noong dekada 1890. Natapos ito noong 1875 at tinawag na Biltmore mula sa De Bilt, bayan ng mga Vanderbilt sa Netherlands. Lumaki si Cornelia bilang nag-iisang anak sa malaking bahay na ito at kapag lumalabas siya, pwede siyang maglakad ng milya-milya sa malawak nilang lupain. Noon at ngayon, ito pa rin ang pinakamalaking pribadong tahanan sa Estados Unidos. Sa kabila ng karangyaan nito, kakaibang lugar ito para sa isang bata. Walang mga kapatid, kakaunti ang kaedad at ang araw-araw na buhay ay hinubog ng palagiang presensya ng mga maalagang matatanda at mga kasambahay. Isang pagpapalaki na tiyak na mag-iiwan ng bakas. Talagang nag-iwan ito ng bakas, kaya naging medyo kakaiba si Cornelia pagtanda at iniwan ang kanyang mansyon ng kabataan gaya ng makikita natin mamaya. Lumaki si Cornelia sa Biltmore Estate at nag-aral siya ng pribado doon. Nag-iisang anak si Cornelia pero laging may tauhan, bisita at tuwing tag-init o bakasyon, dumarating din ang iba pang miyembro ng Vanderbilt. Noong nagdalaga na siya, nag-aral na si Cornelia sa Madeira School. Isang elitistang pribadong preparatory at boarding school para sa mga babae sa Virginia na itinatag ilang taon bago noon. Doon naranasan niya ang mas malawak na karanasan kasama ang mga kaedad niyang babae. Kilala naman si Cornelia sa pagiging kakaiba. Muntik nang mapahamak si Cornelia at ang kanyang mga magulang noong 1912. Nagbabakasyon sila sa Inglaterra at nakatakdang umuwi sakay ng Titanic, ang barkong kilala bilang hindi lulubog ngunit lumubog sa unang biyahe nito papuntang New York. Nagpasya ang ama ni Cornelia na i-book sila sa ibang barko pauwi 1 linggo mas maaga. Malamang ginawa niya ito dahil sa naka-schedule na welga ng mga minero ng karbon na baka magpatigil sa Titanic at iba pang transatlantic steamliners sa pantalan ng ilang linggo. Kung hindi niya binago ang plano, baka pati sina Cornelia at magulang niya ay nadamay sa pinakatanyag na trahedya sa dagat. Hindi naman nagtagal ang buhay ni George Washington Vanderbilt II matapos ang mga biktima ng Titanic. Namatay ang ama ni Cornelia noong Marso 1914 sa edad na 51 dahil sa mga komplikasyon mula sa operasyon sa pagtanggal ng kanyang appendix na nagdulot ng pamumuo ng dugo sa kanyang baga. Nag-iwan si Jorge ng ari-ariang halagang $50 milyong kabilang ang Biltmore. Karamihan nito ay napunta kay Edith na nag-asawang muli noong dekada 1920 at umalis sa Biltmore. Noong kabataan ni Cornelia, binigyan siya ng allowance. Ngunit simula 1921, tatanggap siya ng $2 milyong kada taon at makukuha rin ang Biltmore. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 1920 si Cornelia ay naging isa sa pinakamayayamang babae sa mundo at kakaunti lang sa kanyang kapanahunan, lalaki man o babae, ang pumantay sa kanyang yaman. Nag-aral si Cornelia ng halos 1 taon sa Universidad ng North Carolina matapos sa Madeira pero hindi niya natapos ang degree niya doon. Noong unang bahagi ng dekada 1920 nakilala at pinakasalan niya ang kanyang unang asawa na mas matanda sa kanya ng 10 taon. Si John Francis Amherst Cecil ay inapo ng kilalang pamilyang politikal at aristokratiko sa Inglaterra. Nagsilbi siya bilang unang kalihim ng British Embassy sa Washington DC noong kalagitnaan ng dekada 20 at dahil dito ay nakilala at napangasawa niya si Cornelia noong Abril 1924. Ang kasal nila sa Biltmore ay isang engrandeng okasyon na dinaluhan ng libu-libong bisita at kawani. Noong panahong iyon, si Cornelia ay 23 taong gulang habang si John ay 33.
Matapos ang 1 taon at kaunti pa, sa ika-25 kaarawan ni Cornelia, natanggap niya ang buong pamana ng ama niya. $5 milyong ito, nakatumbas na yon ng halos $100 milyong. Sa puntong ito, ang buhay ni Cornelia ay gaya ng inaasahan para sa isang mayamang tagapagmana. Bagamat hindi niya natapos ang degree, nakamit niya ang mataas na edukasyon. Pinakasalan ang isang mayamang lalaki mula sa kanilang uri, naging abala sa kawanggawa at naging ginang ng manor sa Biltmore. Mayroon siyang 2 anak na lalaki sa asawa niya, sina George at William, na ipinanganak noong 1925 at 1928. Maginhawa ang buhay nila sa Biltmore, pero noong 1930 binuksan nila ang ilang bahagi ng bahay sa publiko dahil sa Great Depression para makalikom ng dagdag na kita. Isang bagong hakbang upang mapanatili ang pinakamalaking bahay sa Amerika na kalaunan ay naging pambansang makasaysayang pook. Habang lumalaki ang mga bata, lalong napansin ang kakaibang ugali ni Cornelia. Noong 1932 ng 7 at 4 na taong gulang ang kanyang mga anak, nagpasya si Cornelia na nakakasawa na at hindi na masaya ang buhay sa Biltmore. Kaya bigla siyang lumipat sa New York at nag-aral sa isang art school doon. Ito ay isang pambirang hakbang nung panahong yon. Maaring umalis si Cornelia sa Biltmore dahil pakiramdam niya ay nasasakal siya roon. Pinamahalaan niya ang estate nung simula ng dekada 20, pero matapos magpakasal, ang asawa na ang namahala sa Biltmore at wala na siyang magawa buong araw. Ayaw ni Cornelia maging mahinhin na may bahay kahit mayaman siya, kaya nagpasya siyang mamuhay ng independyente sa New York. Di nagtagal si Cornelia sa New York. Pagkalipas ng ilang buwan doon, umalis siya papuntang Europa at tumira sa Paris. Hindi na siya bumalik sa Estados Unidos kahit nung namatay ang kanyang ina noong 1958 at hindi siya dumalo sa libing. Tinapos na ni Cornelia ang relasyon nila ng kanyang asawa. Nakipagdiborsiyo sa kay Cecil noong 1934, hindi nagtagal pagdating niya sa Europa. Kakaiba, nanatili pa rin siya sa Biltmore at pinamahalaan ang estate kahit hiwalay na sila ni Cornelia. Mas nakakalito pa ang paggamit niya ng pangalang Nilcha at pagpapatina ng buhok ng rosas. Ipinapakita nito ang lumalalim niyang paniniwala sa numerolohiya at mistisismo at parehong refleksyon ng sinasabing kulay ng kanyang aura ang buhok at pangalan niya. Kalaunan, pinakulayan niya ng asul ang buhok niya at madalas ding makukulay ang kanyang damit depende sa aura at panahon. Samantala, nag-aral sa Britanya at Switzerland ang kanyang mga anak kaya madalas nakikita ni Cornelia ang mga ito sa Europa. Tuwing bakasyon, bumabalik sila sa Biltmore para makasama ang ama nila kaya naging transatlantiko ang kanilang pamumuhay. Pareho silang naglingkod sa British Royal Navy nung ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa kagustuhan ni Cornelia na maglakbay. Sikat si Cornelia dahil sa komplikado niyang buhay pag-ibig sa Europa. Sa Paris, nakarelasyon niya ang Swiss artist na si Guy Bear. Pagputok ng ikalawang digmaang pandaigdig, tumawid siya sa English Channel at tumira sa Britanya. Halos hindi nakaligtas sa digmaan ang dalawa niyang anak na lalaki. Noong 1943 mula sa neutral na Switzerland, dumaan sila sa Vichy France at neutral na Spain papuntang Portugal. Sa ganitong paraan, makakasakay sila ng eroplano sa Lisbon at makakalipad papuntang Inglaterra upang makasama ang kanilang ina doon. Hindi inaasahan na naalis sila sa flight na dapat sanang sakyan dahil kay Leslie Howard, ang aktor sa Gone with the Wind. Ang mismong eroplanong yon ay pinabagsak ng mga Nazi sa Bay of Biscay na ikinamatay ng lahat ng sakay nito. Naglakbay sa ibang eroplano sina George at William at ligtas na nakarating sa England, isang nakakagulat na tadhana na parang karanasan ni Cornelia nang muntik siyang sumakay sa Titanic noong 1912. Muli, muntik nang abutin ng sakuna ang kanyang pamilya. Matapos ang digmaan, pinakasalan niya si Kapitan Vivian Francis Bulkley Johnson noong 1949. Isa siyang pinarangalan na bayani ng digmaan mula sa kanyang serbisyo noong unang digmaang pandaigdig na kalaunan ay nagtayo ng matagumpay na karera sa pagbabangko sa London. Malaki ang pagkakaiba ng ikalawang kasal ni Cornelia sa una. Ikinasal sina Vivian sa Registry Office sa Kensington, London. Pinili niyang gamitin ang Mary sa pangalawang kasal. Hindi tiyak kung bakit pero sabi ng iba, ginawa niya ito para manatiling pribado ang kanyang buhay. Mas masaya ang kasal na ito kaysa sa una niya. At least, hindi na tumakas si Cornelia Nilcher Maria papuntang ibang kontinente.
Nanatili siya kay Vivian at nagpatuloy silang mag-asawa hanggang sa pagkamatay nito noong 1968 na naging pinakamahaba at pinakapanatag na yugto ng kanyang pambihira at di-konbensyonal na buhay. Nakatira sina Cornelia at Vivian sa isang malaking bahay sa London at sa The Mount na ari-ariang binili niya sa Cotswolds, Oxfordshire. Mayroon silang medyo kakaibang mga hilig sa pangongolekta dito, ngunit mga bagay na tanging kayang tustusan ng napakalaking yaman ni Cornelia. Halimbawa, ang bahay ay pinalamutian ng dumaraming koleksyon ng makasaysayang mga florerang Chino. Kalaunan, ibinigay ang mga ito sa Victoria at Albert Museum sa London. Pagkatapos mamatay ng kanyang asawa noong 1968, mas naging interesado si Cornelia sa bagong konsepto ng art therapy. Naging kaibigan niya si Edward Adamson, pangunahing tagapagtaguyod ng bagong therapy na ito. Habang naghahapunan sila sa London isang gabi, nakilala niya si William Godser. Siya ang waiter nila noong gabing iyon at 26 na taon ang tanda ni Cornelia sa kanya. Noong 1972 pinakasalan niya ito nung siya ay 72 taong gulang at si William ay 46. Namuhay sila ng tahimik na magkasama sa bahay niya na tinatawag na The Mount. Ang ikatlong kasal na ito ang naging huli niya. Si Cornelia ay namatay makalipas ang mahigit 3 taon noong ika-7 ng Pebrero 1976 sa edad na 75. Habang karamihan sa kanyang malaking pamilyang Vanderbilt ay inilibing sa family crypt sa Staten Island sa Amerika, muling lumabag sa tradisyon si Cornelia. Pagkamatay niya sa Oxfordshire, siya ay incremate at inilagak ang abo sa simbahan malapit sa bahay niya. Ilang taon ang lumipas matapos ang pagkamatay ng kanyang mas batang asawa na si William Godser noong 1984 muling pinagsama ang kanyang mga labi sa kanya, inilagay sa ibabaw ng kanyang kabaong at sabay silang inilibing sa Orkney, Scotland. Tinanggihan niya ang ugnayan sa Vanderbilt at namuhay ng pribado sa huling bahagi ng buhay niya kaya't akmang pangtatapos ito. Hindi pa rin alam kung bakit niya piniling ganitong pamumuhay. Ang kanyang kasal kay Cecil na namatay noong 1954 at inilibing malapit sa Biltmore ay malinaw na hindi masaya at sapat ang kanyang pera kaya nagawa niyang talikuran ang mga kaugalian at sundan ang sarili niyang landas. Namuhay si Cornelia ng kakaibang buhay kaya't may lumitaw na natatanging kwento tungkol sa kanya nitong mga nakaraang taon. Maniwala ka man o hindi, may bahagi pa ng wedding cake niya na nakadisplay sa Biltmore Estate hanggang ngayon. Maaring itanong mo kung paano tumagal ang isang peraso ng cake sa loob ng isang siglo at makatuwiran naman yon. Ang wedding cake ni Cornelia nang ikasal siya kay Cecil noong 1924 ay fruit cake. Kasama rito ang medyo maraming alak tulad ng whiskey na tumutulong mapreserba ang cake sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, ang karaniwang fruit cake ay niluluto ilang linggo bago ito kainin. Isang piraso ng cake ang nailagay sa lata na nakalimutan at naiwan sa isang baul. Natagpuan ito noong kalagitnaan ng dekada 2010 at mukhang keso. Pero hindi ito keso at di tulad ng karamihan ng pagkain, hindi ito nadurog kahit 70 taon na ang lumipas. Isang investigasyon ang nagpatunay na ito ay bahagi ng wedding cake at nakadisplay ngayon sa Biltmore, patunay sa buhay ng kakaibang babae. Namatay ang unang asawa ni Cornelia noong 1954 at pagkatapos nito, ang mga anak niyang lalaki ang namahala sa Biltmore Estate. Sina George at William ay nagpapatakbo ng tirahan bilang isang makasaysayang bahay-museo at pinatatag ito bilang isang kumikitang negosyo. Noong 1963, ang estate ay idineklarang pambansang makasaysayang pook. Dahil kina George at William, nagkaroon si Cornelia ng 8 apo. Ngayon, ilan sa kanyang inapo ang kasali sa pamamahala ng estate na nananatiling pangunahing atraksyon sa North Carolina na dinarayo ng 1.4 milyong bisita taon-taon. Noong dekada 30, si Gloria Vanderbilt ay naging paksa ng isang matinding kaso sa korte na tinawag na Trial of the Century habang ang kanyang ina at tiyahin ay naglaban para sa kustodya at kanyang mana. Maaring siya ang huling mayamang tagapagmana ng Vanderbilt at di tulad ng iba niyang pamilya, nagtagumpay siya at sumikat sa sarili niyang kakayahan. Samahan mo akong tuklasin ang kanyang buhay. Si Gloria Lauren Vanderbilt ay ipinanganak noong ika-20 ng Pebrero, 1924 sa Manhattan, New York, sa isang dinastiya ng napakalaking yaman at impluwensya sa Amerika. Ayon sa ulat, narinig ang ama ni Gloria na nagsabing, kahanga-hanga kung gaano siya kamukha ng isang Vanderbilt matapos siyang ipanganak.
Pansinin mo kung paano tumataas ang sulok ng kanyang mga mata. Ang mga Vanderbilt ay isang malaking network ng mga pamilya noon na lahat ay nagmula kay Cornelius Vanderbilt, ang pangunahing tycoon ng mga bapor at riles sa Estados Unidos noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Si Vanderbilt ay minsang itinuturing na pinakamayamang tao sa mundo dahil ang kanyang mga tren at barko ang bumuo ng sentro ng transportasyon sa industrialisasyon ng Amerika. Ang yaman ng pamilya ay naikalat sa mga sumunod na henerasyon, bagaman maraming miyembro ng pamilya Vanderbilt ang nanatiling napakayaman. Isa sa mga tagapagmana ng yaman na ito ang ama ni Gloria. Si Reginald Claypool Vanderbilt ay apo sa tuhod ni Cornelius Vanderbilt. Si Alfred, ang kanyang nakatatandang kapatid, ang nagmana ng halos lahat ng pera ng kanilang sangay ng pamilya. Ngunit sa panahon na ang umiiral na yaman ay maaaring magbunga pa ng mas malaking yaman kung ito ay maipupuhunan ng matalino, ang ilang milyong dolyo na minana ni Reginald ay itinuturing pa ring malaking kayamanan. Bagamat nauwi rin sa pagwaldas ng pera si Reginald, ginastos niya ito sa magarbong karera ng kabayo at pagsusugal. Isa rin siyang alkoholiko at namatay siya noong Setyembre. 1925 dahil sa cirrhosis ng atay nang si Gloria ay 1 kalahating taong gulang pa lamang. Si Gloria lang ang anak nina Reginald at Gloria Morgan Vanderbilt. Nagmula siya sa isang kilalang pamilyang politikal at pinakasalan niya si Reginald na 24 na taon ang tanda sa kanya noong 1900 at 23 hindi nagtagal bago ipinanganak si Little Gloria. Sa huling habilin ni Reginald, iniwan niya ang karamihan ng kayamanan kay Gloria Jr. at isa pang anak si Kathleen mula sa ibang kasal. Iniwanan lamang ni Reginald ng maliit na allowance ang ina ni Gloria at ito ang naging sentro ng pagtatalo sa isang kilalang kaso kung saan magiging sentro si Gloria kahit siya ay bata pa lamang. Kahit naging irresponsable at kulang sa husay sa negosyo si Reginald Vanderbilt, umabot pa rin sa humigit kumulang $5 milyong ang minanang ari-arian ni na Gloria at ng half-sister niya, malaking halaga noong dekada ng 1920 at katumbas ng halos $100 milyong ngayon. Ang perang ito ay inilagay sa trust para kay Gloria at pamamahalaan ng kanyang ina habang bata pa siya. Gayunpaman, sa paglipas ng huling bahagi ng dekada ng 1920 at unang bahagi ng dekada ng 1930 at lalo na pagkatapos ng pagbagsak ng Wall Street at pagsisimula ng Great Depression. Sinimulang siyasatin ni Gertrude Vanderbilt Whitney, tiyahin ni Gloria at kapatid ng kanyang ama, kung paano ginagastos ng ina ni Gloria ang pera. Lalong lumala ito noong unang bahagi ng dekada ng 1930 ng kwestiyonin ni Gertrude kung karapat-dapat ba ang ina ni Gloria na maging magulang niya. May lehitimong kaso dito. Ginugol ni Gloria Sr. ang maraming taon noong ikalawang kalahati ng dekada ng 1920 sa marangyang pamumuhay sa Paris, London at Biarritz at madalas niyang iniiwan ang anak sa mga kamag-anak sa New York habang nagliliwaliw sa Europa. Sa ganitong konteksto, nagsampa ng kaso si Gertrude Vanderbilt laban sa ina ni Gloria noong 1934 upang makuha ang kustodiya ni Gloria. Ang tinaguriang trial of the century noong panahong yon ay isa lamang labanan sa kustodya, bagamat nakatuon din ito sa kung minanipula o hindi ng ina ni Gloria ang mana ng kanyang anak. Iskandalo ang paglilitis. Ilang linggo ring nagulat ang pahayagan tungkol sa revelasyong lumabas na may relasyon ang kanyang ina sa kapwa babae. Sa isang pagkakataon, isang kasambahay na nagtrabaho para sa ina ni Gloria ang nagpatotoo ng 5 oras sa paraang inilalarawan si Gloria Sr. bilang, ayon sa isang pahayagan noon, isang inang mahilig sa cocktail, sayawan, deboto ng sexual na erotika at kabit ng isang prinsipeng Aleman. Hindi na nakapagtataka, si Gloria mismo ay inilarawan ng media bilang isang kawawang batang mayaman, ang 10 taong gulang na tagapagmana na nawalan ng ama at tila pinabayaan ng sarili niyang ina. Samantala, bilang parsisikap na kontrolin ang kaguluhan ng media sa loob at paligid ng korte, iniutos ng hukom na palabasin ang halos lahat ng naroroon sa korte upang makapagpatotoo si Gloria na 10 taong gulang. Nang lumabas ang resulta, ito ay hindi pabor sa ina ni Gloria. Itinuring siyang pabaya na ina at ipinagkaloob kay Gertrude ang kustodya kay Gloria
pati na rin ang responsibilidad sa pamamahala ng kanyang mana, bagamat may itinakdang allowance para kay Gloria Sr. Pinayagan ang kanyang ina na bumisita tuwing weekend at umapela siya sa desisyon noong 1936, ngunit hindi siya nagtagumpay at hindi na muling lubos na naayos ang relasyon ng mag-ina. Noong 1946 nang siya ay nasa maagang bahagi ng kanyang edad 20 at nakuha na niya ang buong kontrol sa kanyang mga pinansyal. Itinigil ni Gloria ang taunang $21,000 na allowance ng kanyang ina, sinabing kaya na nitong magtrabaho para mabuhay at mula noon ay idodonate na lang niya ang $21,000 sa iba't ibang charity taon-taon. Mula dekada ng 1940 hanggang sa kanyang pagkamatay, ang ina ni Gloria ay tumira kasama ang kapatid niyang si Thelma Furness, Viscountess Furness, sa New York City at Los Angeles. Si Gloria Sr. ay pumanaw dahil sa kanser noong 1965. Habang lumalaki si Gloria matapos ang paglilitis, nag-aral siya sa iba't ibang paaralan sa New York at sa mas malawak na East Coast ng Estados Unidos. Nagsimula ito sa Greenville School sa Long Island, tapos nag-aral sa Miss Porter School sa Farmington, Connecticut, isang pambabaeng preparatory school na pinapasukan ng mga anak ng mga nangunggunang angkan sa negosyo at politika sa Amerika. Habang siya ay nagdadalaga, nagsimula na rin siyang magmodelo sa huling bahagi ng kanyang kabataan, ngunit ang kanyang pagpasok sa mundo ng fashion ay dumating lang matapos ang ilang dekada. Sa edad na 17 nang magsawa siya sa mahigpit na buhay sa kanyang tiyahin, nagpasya siyang magsarili at lumipat sa Hollywood, California. Noong huling bahagi ng kanyang kabataan, sinubukan niyang magkarera sa sining at nag-aral sa Art Student League sa New York City ng ilang panahon. Pagkatapos, nagtrabaho siya bilang visual artist at actress. Ang huli, sa isang banda, ang nagtulak sa kanya na magdesisyon na lumipat sa kanluran patungong Los Angeles noong unang bahagi ng dekada 40. Nagpatuloy ang interes nito sa mga sumunod na taon at noong dekada 50 at dekada 60, lumabas siya sa maraming produksyon sa Broadway at sa ilang kilalang palabas sa telebisyon tulad ng The Love Bolt at The Time of Your Life. Pagdating ni Gloria sa Hollywood, agad siyang nagpakasal. Ito ay kay Pat DeChico, isang talent agent sa Hollywood na nasa unang bahagi ng edad 30 pa lamang. 17 lang siya nang ikinasal sila. Mapang-abuso ang kanilang kasal at sinabi ni Gloria na madalas siyang iwan ni DeChico na may pasa sa mata at palaging minamaliit siya sa isip at damdamin. Nakapaghiwalay siya rito noong 1945 ngunit naniwan na ng permanenteng pinsala sa relasyon niya sa tiyahing si Gertrude ang kanilang pagsasama. Hindi siya sang-ayon kay DeChico mula simula at dahil pinakasalan pa rin siya ni Gloria, tinanggal siya ni Gertrude sa bahagi ng kayamanan ng mga Vanderbilt sa huling habilin. Namatay siya noong 1942 isang taon lang matapos ang kasal. Isang araw matapos makipagdiborsiyo kay DeChico, pinakasalan ni Gloria ang 63 anyos na konduktor na si Leopold Stokowski. Mas masaya ang pagsasama nila kaysa sa unang kasal niya kahit 3 beses ang tanda ni Leopold Stokowski sa kanya. Tumagal ito ng 10 taon at nagbunga ng 2 anak na lalaki, sina Leopold Stanislas at Christopher na ipinanganak noong 1950 at 1952. Mula, hindi nagtagal na naging dalaga si Gloria matapos ang kanyang ikalawang diborsyo noong 1955. Pagkalipas ng 1 taon, pinakasalan niya si Sidney Lumet. Magkasing edad sila ni Gloria at magkapareho pa ng mga interes dahil isa siyang direktor sa Broadway at siya naman ay isang nag-aambisyong aktres. Sa sumunod na taon, nagsimula ang napakatagumpay niyang karera bilang direktor na ipalabas ang 12 Angry Men, isa sa mga pinakadakilang pelikula sa lahat ng panahon. Walang naging anak ang kanilang kasal at nagtapos ito noong 1963 marahil dahil sa pagtataksil dahil pareho silang nagpakasal muli makalipas lamang ang ilang linggo. Ang ika-4 at huling asawa ni Gloria ay si Wyatt Emery Cooper, isa ring screenwriter at aktor. Mag-asawa pa rin sila hanggang sa namatay siya sa open heart surgery noong 1978. Nagkaroon sila ng 2 anak, sina Carter at Anderson, na ipinanganak noong 1965 at 1967. Habang ito ang mga detalye ng kanyang 4 na kasal, si Gloria ay nagkaroon ng maraming iba pang relasyon sa mga kilalang tao sa paglipas ng mga taon. Karamihan ay mga lihim na relasyon, kahit siya ay kasal pa sa iba.
Pabilang dito ang mga relasyon niya sa aktor na si Marlon Brando, ang mga awit at aktor na si Frank Sinatra, ang inventor at negosyanteng si Howard Hughes, at isang pinaniniwala ang relasyon sa manunulat ng mga pambatang libro na si Roald Dahl. Bagamat nagsimula si Gloria bilang aktres noong dekada 40 at dekada 50, mas kilala siya ngayon sa kanyang fashion career. Noong dekada 70, nakipagtulungan siya kay Mohan Marangi ng Marangi Group para ilunsad ang linya ng maong na may kanyang pangalan. Naging matagumpay ang linya at sa mga sumunod na taon ay pinalawak pa ito sa iba pang mga damit at aksesorya tulad ng mga bestida, blusa, sapatos, mga bag na gawa sa balat at iba pang mga gamit. Lumawak ito sa pagdaan ng panahon at noong dekada 2000 kasama na ang iba't ibang matagumpay na pabango. Naging matagumpay ang mga pagsisikap na ito kaya naitaguyod ni Gloria ang sarili bilang negosyante mula dekada 70 hanggang dekada 2000 kasabay ng pagbabago ng pambabaeng moda. Mas tahimik ang huling bahagi ng buhay ni Gloria Vanderbilt kaysa sa kanyang mga naunang taon. Tahimik ang buhay pag-ibig niya at hindi na siya nag-asawa muli matapos pumanaw ang ika-4 niyang asawa noong 1978. Nagkaroon siya ng bagong interes noong dekada 80 at dekada 90. Isa rito ang muling interes sa karera bilang visual artist. Noong huling bahagi ng dekada, 60 ginamit ang ilan sa kanyang unang gawa sa paggawa ng Hallmark cards. Noong dekada 1900 at 90 bumalik siya sa paggawa gamit ang glass paint at pottery. Nagresulta ito sa serye ng palabas, karamihan ginanap noong dekada 2000 sa iba't ibang exhibition spaces sa East Coast. Habang kinuha rin niya ang papel bilang isang pilantropo sa aspetong ito, nagsilbi siyang kritiko sa iba't ibang palabas at kompetisyon. Gayunpaman, sa huli, ang tunay na minahal ni Gloria ay pagsusulat. Mula dekada 70 hanggang sa kanyang pagkamatay, naglatala siya ng 6 na memoir tungkol sa iba't ibang bahagi ng kanyang buhay. Kasama rito ang pagninilay sa paglilitis ng kanyang ina at tiyahin noong 1934 at tungkol sa mga naging asawa at relasyon niya sa mga nagdaang taon. Naglatala rin siya ng 3 nobelang katang-isip, Never Say Goodbye, na inilatala noong 1989 at 89, The Memory Book of Star Faithful, na inilatala noong 1994 at 94 at Obsession, An Erotic Tale, na inilatala noong 2009. Lumalaki rin ang interes sa pagsusulat tungkol sa kanya, lalo na nang lumabas ang aklat ni Barbara Goldsmith na Little Gloria noong 1980. Isang akda na sumusuri sa paglilitis noong 1934 at sa kultural na konteksto kung saan ito naganap. Pumanaw si Gloria Vanderbilt sa kanilang tahanan sa Manhattan noong 17 ng Hunyo 2011. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay kanser sa tiyan, kahit siya ay 75 taong gulang at namuhay ng mahaba at makabuluhan. Inilagak siya sa huling hantungan sa libingan ng pamilya Vanderbilt sa Staten Island. Iniwan niya ang kanyang ari-arian sa isa pa niyang anak mula sa pagsasamang yon, si Anderson Cooper, ang kilalang senior news anchor at mamamahayag. Salamat sa panonood ng video tungkol sa mga kababaihan ng Vanderbilt. Sana interesante para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanilang buhay sa ibaba sa mga komento, at kung may mga suhestiyon kayo o gusto pa ninyo ng mga kwento tungkol sa Vanderbilt, sabihin ninyo rin sa ibaba sa mga komento. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para mapanood agad ang aking mga video. Hanggang dito na lang, magkita tayo ulit sa susunod na Forgotten Life. Salamat!